Habang andito kami sa journey na 'to, sa totoo lang, parang nawawalan na kami ng mga kaibigan. Day 45 of being frugal to reach 1 million peso savings sa newlywed. Simula ng araw, church day muna ulit. At after ng church, sobrang natuwa ako kasi sabi ni mama, ititreat niya raw ako. Natuwa talaga yung puso ko doon kasi alam naman niyang kaya ko na. Pero minsan, kahit tumatanda ka na, may paraan pa rin ng magulang para iparamdam sa anak na mahal ka pa rin nila. At para sa akin, isa yun sa pinaka-pure na pagmamahal. Tapos, ito naman yung tita kong naiinis ako. Pero hindi yung inis na alam nyo. Ito yung inis na may pagmamahal at lambing. Saglit lang siyang umalis, tapos pagbalik, may dala ng cake para sa akin. Alam ko naman na sila ni mama, wala nang active income, kaya ayoko na talaga silang gumagastos. Pero sabi niya, gift niya raw yun sa akin. Kaya salamat po tita, hindi lang dahil sa cake, kundi dahil nung bata pa ako, halos naging pangalawang magulang na rin kita. At may kikwento pa ako, balik muna tayo kahapon. Since bumisita yung pinsan namin sa father side, kasama yung pamilya niya, doon kami nag-gathering sa bahay ng parents namin. At si wife naman, may event sa office nila. Kaya sabi ko, enjoy ka muna, mamimiss kita. Mukhang nag-enjoy naman siya doon. At ako naman, since nagstay sa bahay ng parents namin, pinabili nga pala kami ng nanay ko ng snacks para after daw ng dinner, may makakain yung mga bisita. Kaya kasama ko naman ngayon yung ate ko. Kung tandaan nyo sa day 18 ng video namin, siya yung nagpahiram sa akin ng pambayad ng buo sa motor. Yung starting pa lang ako sa work. Halos magkaparehas nga kami ng mindset pagdating sa pera. Dapat, nasa healthy spending pa rin. Huwag yung puro splurge. Kaya thank you din, ate, sa mga malalalim na kwentuhan natin. Lagi kong tatanawin, na utang na loob, yung pagbibigay sa akin ng panimula. Di lang financially, pero sa iba pang mga espeto sa life. Balik tayo sa present. Kung napansin nyo, ito yung araw ng kaarawan ko. Pag-uwi namin ni wife, diretso linis agad ng bahay. At habang naglilinis, doon namin napagkwentuhan itong journey namin, papuntang 1M savings goal. Oo nga no, habang tumatagal, nawawalan na tayo ng kaibigan. Nawawalan na tayo ng mga tumitingin sa atin, nagkikare sa atin, at nagiging masaya para sa atin. At alam nyo ba kung bakit? Kasi nga, ngayon, hindi lang sila tumitingin sa atin. Ipinapanalangin pa nila tayo. Hindi lang sila sobrang care sa atin. Minsan pa, nag-extend talaga sila ng help para sa amin. At hindi lang sila masaya kapag may naaabot tayong bagay-bagay. Genuinely, gusto nila tayong makita na umaangat. Kaya doon namin na-realize yung mga taong kasama mo sa hirap, sa simpleng kwentuhan, sa ordinaryong buhay, at sa growth, sila pala yung kaibigan na nagiging tunay na pamilya mo na rin. Hindi pala kami nawawalan ng mga kaibigan, nagiging pamilya pala namin sila. Hindi man araw-araw magkasama, pero ramdam mong totoo. Yung tipong kahit walang pera, walang kamera, at walang kapalit, nandyan pa rin. At gusto rin namin magpasalamat sa lahat ng bumati at nag-celebrate ng birthday ko. Sobrang na-appreciate namin kayo ng asawa ko. Kaya habang tumatanda pala tayo, mas nare-realize nating hindi paramihan ng tao ang sukatan ng yaman, kundi yung kalidad ng mga taong totoong nagmamahal sa'yo. Lalo na yung mga kaibigan na naging pamilya mo. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 45 pa lang, tuloy-tuloy na to.